na low bender tool po nyo binigay. Iyang blood control. Alam nyo po kung bakit? Pag binigay po yan kay Pia Cayetano, bakit po ba ipapatigil? Una po, eto po maganda po galing na kay Erich the low bender tool po natin marinig. Ayan po. The Senate Blue Ribbon Committee's hearing on multi-billion peso blood control corruption scandal are set to conclude. Ito po ay balita ng Philippine Star. Are set to conclude with 2 remaining sessions next month. So dalawa na lang po ang sesyon sa ilalim ng pamumuno ni Senator Erich the low bender tool po. Dalawa na lang po. Kailan ba yan, Badong? Sa Lunes na ba yan? Sa 2 araw na ba yan na magkasunod? Hindi po. Sa susunod pong buwan. October. Paalala ko lang po October 12 pa lang po ngayon. No? Itinakda. Tentative pa lang. Tentatively, itinakda po ang susunod na hearing. Ano po kayo? Kapit po kayo kasi malapit na po ang hearing sa susunod na buwan, November 10. Tentative pa lang po yan. Ano po ibig sabihin ng tentative? Baka hindi pa matuloy. Ibig mo sabihin ba dong October 12 pa lang ngayon? Tapos November 10 na? Opo. Bakit naman? Nasa bakasyon na po ang mga senador ayon kay Tulfo. Mahirap po na para po makadalo ang mga senador na gustong dumalo pero nakabakasyon. Napakaswerte na. Ang mga manggagawa sa pampubliko, yung mga pangkaraniwan, yung mga nasa ano lang po, naghihintay pa po yan ng holiday, ng pagsasabi po ng holiday sa ano pa po yan, mga October 30 pa. Ano ba, may 31 ba? May October 31 ba? Yung mga pangkaraniwang manggagawa po, naghihintay pa po yan ng malapit po sa undas bago po magpahayag na walang pasok tapos kinabukasan undas na, no? Yung bang kalahating araw, importante po yun sa mga manggagawang Pilipino dahil yun po ang biyahe nila papunta ng mga probinsya. Yung mga pangkaraniwan po manggagawa, mapapubliko o mapapribado, naghihintay po yan ng Malacanang announcement, no? Kung kailan po yung holiday kasi po ibabiyahe pa nila. Makikipagtagisan pa po sila. Yung iba po sasakay ng barko, mamimili ng mga biskwit na yung lalagyan ng yung pagkatapos maubos. Kaya gustong-gusto ng mga taga-probinsya yung biskwit na dala-dala ng mga taga-Maynila na uuwi ng probinsya. Kasi pag naubos na yung biskwit, diyan po nilalagay yung bigas, di ba? Yung rectangle na pag medyo mamahal-mahal yung mo, may kaya-kaya ka, MY San. Pero pagka medyo munyirap ka, nagtitipid. Nagtitipid. Medyo kung ano na lang, yung hindi po MY San. Okay, pag-usapan po natin, no? Tapos ngayon, yung mga senador pala, October 10 pa lang, bakasyon na. Dahil sa undas, grabe talaga. Isang buwan po. At babalik po sila. Ganito po magbakasyon pag ikaw ay big time na pinasosweldo. Kung sino po yung matataas ang sweldo, pag ikaw pangkaraniwan na manggagawa, pampubliko or pampribado man, pag maliit po ang sweldo nyo, ang holiday nyo po ng November 1, nananalangin pa kayo. May October ba? May October 31 ba?
Nananalangin pa yung mga yan na sana i-declare na mas maaga para mas maaga kami makabiyahe papunta ng probinsya. No? Sila po, habang tumataas ang sweldo, putya yung November 1 na undas, isang buwang bakasyon sa mga senador. Yan ang dapat baguhin. Pag ako naging congressman, ipagbabawal natin yung mga mahahabang bakasyon ng mga congressman at mga senador. Aba, isang buwan? Antindi. Yung mga Pilipinong mahirap, pag mahirap ka, maliit ang sweldo mo, ang bakasyon mo, November 1 lang talaga. Pero ito, isang buwan po. Para i-celebrate po nila yung undas. Mag-a-abroad kasi. Yun, abroad. Tapos talagang kinakailangan nila ipahinga. Hirap na hirap sila sa trabaho nila eh. Halos wala na. Bago pa po magbakasyon, nagdeklara na si Tito Soto na wala ng sesyon. Antindi talaga nito ni Tutasin eh. Wag lang pong makudita. Talagang sinuspende na agad. Bago pa, akala ko suspended lang dahil yung ayaw nga makudita. Hindi po. Bago pa po magdeklara ng 1 month suspension dahil sa undas. Nagdeklara na. Nauna pa nagdeklara si Tuta Soto na ng bakasyon. Kaya ngayon, ano po ang katwiran nito ni Erich? Bakit po ipapatigil? Yan. So, 2 na lang daw po ang natitira. Pero matigas I'll make sure. Sometimes, we have to bend the law. Hindi, no? Ano nga uli, Erich? Sometimes, we have to bend the law. Is that right? Mr. Secretary? Yes, sir. Sometimes, I'll make sure, sabi niya, the hearings proceed continuously almost every week. Kala ko naman almost every day. Almost every week. 2 na lang 2 na lang session niya eh. Dahil daw isusunod na nila yung pong farm to market road. Ayan na po ang pagtatabon. Ito na po yung sinasabi natin. Walang nilulutas na problema. Tatapusin na nila na hindi pa natin nalalaman kung sino mastermind. Pero may bago na naman silang uungkatin para doon naman tayo matuon yung galit natin. Baka akala nila kakalimutan na natin yung flood control project. Yan po kayo nagkamali. Maraming salamat na rin kay Senator Marcoleta kasi doon po binigay niya na direksyon eh. Unahin natin to. Kasi kung sila po ang may hawak ng blue ribbon, baka hindi na po tinalakay ang flood control na yan. No? Baka hindi na po. Okay. Ito po, mga kapatid, ang sinabi po ni Tulfo, bakit po niya kinakailangan? So ano po ang susunod na kabanata? Ito po sinabi ni Erich, I've already instructed the Senate Blue Ribbon Secretariat to send invitation to Romualdez, the contractors and DA Secretary for the farm to market road hearings. So, hindi gusto mo talaga na ibaling. Gusto niya po na makalimutan na natin na mayroon pong trilyon na binadget dito sa flood control. Our hearings are not for conviction. They are in aid of legislation. Yung pala, sabi po ni Tulfo, kaya po niya gusto nang tapusin dahil hindi naman po hearing for conviction. Hearing daw po ang kanilang ginagawa in aid of legislation. Yan na rin po yung katwiran ni nung umupo siya ni Pampilo Lacson Pero hindi niya nga naituloy dahil nakaramdam po si Lacson na pag pinatigil niya bigla, magagalit yung mga tao.
Pero dahil si Erich po ay hindi niya naman naiisip yun, no? Ah, dahil hindi naman po naiisip ni Erich na baka anong tao. Kasi alam niyo yung mga tulpo, feeling nila mas sikat pa sila sa lahat ng mga tao. Kaya kung feeling po nila na mas sikat pa sila sa lahat ng tao, eh sila po yung pakikinggan kaysa yung galit. Kaya wala pong takot si Erich eh. Kasi hindi po abot ng kaisipan niya na ayaw ng mga tao na tumigil ng investigasyon yung Senado. Okay, saglit lang Titignan ko lang kung nakikita ang ating sometimes totoo po ba yun sinasabi ni Erich na itigil na namin tong pag-imbestiga sa flood control kasi for conviction naman kami. Tama po ay hindi naman kami for conviction. Tama po yun. Tama po yun. Kayo po ay for legislation. Pero hindi po maaari na basta lang ipatigil. Hindi po pwede na ipatigil dahil wala na pong napapanood ng mga tao. Bakit po? May karapatan rin po namin, no? Makinig po kayo mga senador. Tama yung kinakatwiran mo eh. Pero meron po kayong tungkulin na pagbigyan naman yung mga tao na gusto po namin eh. Alam niyo po, mali yung pananaw niyo na ang tanging trabaho ng Blue Ribbon ay for legislation. Yan lang po ang tanging committee ng Kongreso. Both houses may Blue Ribbon, iba lang ang mga tawag. Yan lang po ang tanging committee na nag-iimbestiga, inaalaw po kayo. Sabi nga ni Marcoleta, may hawig po meron po kayong trabaho parang prosecutoral. Bakit po? Kasi inalaw po yan. Kung hindi nyo po aalamin kung sino po yung mastermind, kung hindi nyo po mapapakita, dahil po ano po pagkakaiba ng ICI at saka kayo? Ang ICI po, hindi po namin binoto. Inappoint po yan ni President Marcos. Anytime, sometimes we had to bend the law. Anytime po, pwedeng palitan ni Marcos yan. Anytime pwedeng ipatanggal. Pag hindi na gusto ng presidente yung tinatakbo ng ICI, anytime yan pwede silang tanggalin. Tignan nyo si Magalong. Anytime. Pwede kayong matanggal, anytime pwede kayong pag-resignin. Pag-resignin. Yung mga senador, hindi po kayo nakabatay sa Pangulo. Kayo po ang binigyan namin ng karapat ng katungkulan. Kami, mula sa mga tao ang kapangyarihan ninyo. No? Ang gusto po ng tao ngayon, malaman namin yung punot dulo ng pagnanakaw na to. Sino yung pinakaugat? Sino po? May idea na kami, 'di ba? Si Martin at saka si Saldico, pinakamalaki. Ngayon, una, ano asahan namin kay Erich? Alam naman namin dakilan Julalay lang yan ni Martin Romualdez. Tandang-tanda pa namin nung nanghuli kayo ng bigas. Opo, bigas lang po yung nahuli nila. Walang tao. Saan ka nakakita? Walang may-ari? Ang laki-laking bigasan. Ang laki po talaga. Di ba? Napanood nyo yan. Nanghuli sila ng bigas. Walang may-ari. Sabi ko nga paulit-ulit eh. Itanong nyo lang sa tricycle driver o kahit sinong tao. Pumunta kayo ron sa lugar. Itanong nyo po yung mga naglalakad na tao. Kanino po yung ano na yan? Imbakan ng bigas na yan. Bodega ng bigas. Sasabihin po niya kung sinong congressman, sinong mayor,
o sinong gobernador o sinong don at donya ang may-ari. Wala nahuli. Oh, alam niyo yan. Ha? Alam niyo yan. Ngayon, sino pa po? Lahat po na nag-iimbestiga appointed ng Pangulo. Wala po kaming tiwala. Hindi pala kami. Walang tiwala ang mga mamamayan. Kasi nga, sila nga pinagbibintangan eh. Ha? Sila nga pinagbibintangan na ugat eh. Paano mo? Ngayon, kaya po mayroon na Blue Ribbon Committee mula po sa mga hinalal ng tao. Mula po sa House of Representatives at sa Senado. No? Kaya po kayo nariyan para yung kapangyarihan naman, lahat kasi ng investigative body, NBI, DOJ, pati ombudsman, appointed lahat ng Pangulo. Actually, create niya yung ICI na yan. Ibig nyo sabihin, ang lalabas na resulta niyan, labag sa Pangulo. Kayo po ang pwede na maging tunay na independent. Hindi po independent yung ICI na yan. Samantalang kayo, pwede kayong maging independent dahil hindi naman nanggagaling kapangyarihan ninyo sa Pangulo eh. Nanggaling ang kapangyarihan nyo sa aming taong bayan. O kaya mali yung katwiran mo na hindi nyo na itutuloy dahil tagagawa ng batas. Yung ibang committee, dapat ganun ang trabaho. Pero ang Blue Ribbon, hindi po. Ang Blue Ribbon, may karapatan po siya na mag-imbestiga at ilantad sa tao kung sino yung mga mastermind. Bakit po? Wala pa bang batas na kay Marcoleta pa lang, ang dami niya ng batas na naisip eh. Hindi na po kayo talo dun. Ipasa niyo lang yung mga batas ni Marcoleta na naisip niya nung siya po ay Blue Ribbon Chair pa. Ang gusto ng taong bayan, inuutusan namin kayo sa Senado dahil wala na pong nagla-live ng investigasyon. Gusto kasi ninyo, kalimutan na namin na may nakawan.